Hello Church and mga bisita, attendees. Ang date ay January 16 and ipagpapatuloy ko ang lecture series on rebellion. Ito yung part 3 pero second half nung part 3. Balikan natin yung huli nating pinag-aralan pagkatapos natin na manalangin. Dakilang Diyos Ama, patubayan niyo po ang gagawa ng recording na ito at ang pagtuturo ng inyong lingkod. Pakabanalin niyo po, Panginoon, ang inyong lingkod, ang puso lalo na hindi ito mahaluan ng emosyon at ng karnal na pamamaraan. Bagkus ang banal na Espiritu ang mamuno at masunod. Bigyan niyo ng lakas sa inyong lingkod na masunod. At gayon din po sana ang mangyari sa bawat tagapakinig na magkaroon po ng malinis na puso para tanggapin ang mga aral at hindi mali upang hindi po mapasama ang bawat isa. Sana, Panginoon, ay nilalapit ko po sa iyo na buksan niyo po ang mga puso, tenga at mata ng bawat isa na makita po ang kahalagahan kung bakit binabalikan namin ang lumang tipan at ang mga pagkakataon na sinulat po ninyo na may mga taong naging rebelde sa iyo upang pangunahing dahilan ay magsilbi sa aming babala. Kaya gamitin niyo po, Panginoon, ang pag-aaral na ito para mabigyang babala ang bawat isa at ang mga nasa rebellion ay kumilala at magsisi at tumalikod po, Panginoon, at sundin ang salita po ninyo. Hiningi ko po ang pagpapala sa ministeryong ito. Pagpapala po sa mga lingkod po ninyo, ang mga men of God sa panahon ng church period. Salamat po sa patuloy na pagsunod ni Brother Josh and Brother Leo. At kami po ay tulad din lang naman ng aming mga pinamumunuan ng mga taong makasalanan, nanghihina. Gayon din po sa makikita po namin sa pag-aaral na ito na mga lingkod ng Diyos noon ay hindi po perpekto at pinapanagot din po ninyo. Kung kaya ang bawat isa po na pinamumunuan sana matuto po sa katigasan din ng ulo ng mga Israelita noon. Sa ngalan ni Jesucristo namin Diyos at tagapagligtas. Amen. Yung huli nating pinag-aralan, yung acronym na ISIP, bali ang na-identify na nagrebelde according doon sa men of God na si Moses and si Aaron ay ang buong kongregasyon ng mga Israelita. Ang kasalanan nila, according sa lingkod ng Diyos, ay dahil sa inaway nila sila Moses. At kinwestiyon din nila ang pamumuno o ang otoridad ng men of God. At ang naging impact nito sa ibang tao ay yung sila Moses ay na-press sila, nabigatan sila. At ang resulta, nung sila ay nabigatan, lumapit sila sa Panginoon, idinulog nila sa Panginoon yung kabigatan, pero meron na sa kanilang galit. Kaya natawag ni Moses, pagbalik niya galing sa Diyos, tinawag ni Moses silang mga rebelde. So kaya natin trinit ito na rebellion kasi according sa men of God, nagrebelde itong mga yung kongregasyon. Wala tayong nakitang punishment kaya hindi applicable itong punishment dito sa pangyayaring ito. So nasabi ko ito nung nakaraan na mayroon pa pong isang anggulo tayong titingnan ng pagre-rebelde. Parehong lugar, parehong pangyayari, resulta nitong unang rebellion. So kaya po ito ay part 3 pa din, pero part 2 siya nung rebellion na nangyari sa Kadesh or Kadesh. So, muli, ang text natin ay Numbers 20. And then, i-identify natin ulit kung sino ang nagrebelde, ano yung kasalanan o mga kasalanan
Ano ang epekto nito o impact sa ibang tao o ibang persona, at panghuli, ano yung naging kaparusahan ng rebellion. Una nating bibigyang pansin ay ang mga talata sa verse 23 at verse 24. And the Lord spake unto Moses and Aaron in Mount Or by the coast of the land of Edom, saying, Aaron shall be gathered unto his people, for he shall not enter into the land which I have given unto the children of Israel, because ye rebelled against my word at the water of Meribah. Salita ito ng Diyos. Kinausap ng Panginoon si Moses, si Aaron, ang men of God. Ang lokasyon ay yung bundok na tinawag na Or Hor, at ito ay nasa area pa ng Edom or malapit ng Moab. Edom and Moab. At ang sabi ng Panginoon ni Jehovah kay Moses ay si Aaron daw ay shall be gathered unto his people. Ang ibig sabihin nito, mamamatay si Aaron. At siya ay pagpupulong-pulungan ng mga tao para mailibing. At sabi pa ng Panginoon kasi hindi raw makakapasok si Aaron dun sa lupa na ipinangako ng Panginoon sa kanila. Bakit? Hinighlight dyan kasi nagrebelde ang men of God laban sa salita ni Jehovah. So, dito ang nagsabi na nagrebelde ang men of God ay si Jehovah. Nung una nating pag-aaral, nung nakaraan na pag-aaral, ang nagsabing nagrebelde yung kongregasyon ng Israel ay ang men of God. So, itong dalawang talata, makikita natin kung sino ang tinawag ng mga rebelde. So, ang sagot ay yung unang identity for letter I, the men of God. Pareho yung lugar ng kaganapan ng pagre-rebelde, yung Kadesh na nasa Zin, yung desert ng Zin. Pareho yung panahon. Huling taon na po nila sa desert bago sila nakapasok sa lupang pinangako ng Diyos. At unang buwan ng huling taon, sayang, konting-konti na lang. At ang issue pareho pa rin dahil walang tubig. Inaway ng kongregasyon ang namumuno sa kanila. So, nagreklamo, hindi na nila makayanan. So, para naman sa ikalawan, yung letter S, tingnan natin muli ang mga talatang makikita ninyo. Verse 12, And the Lord spake unto Moses and Aaron, Because ye believed me not, to sanctify me in the eyes of the children of Israel, therefore ye shall not bring this congregation into the land which I have given them. So muli patuloy na kinakausap ng Panginoon dito ang dalawa, ang men of God. At ang sabi ng Panginoon, maliban sa nagrebelde, dahil sa hindi kayo naniwala sa akin, na yung sinabi ng Panginoon kung paano magkaroon ng tubig, ay ang purpose ng Panginoon sana, na pag nangyari yun, masanctify sana siya sa mata ng mga Israelita. So ang ibig sabihin nitong sanctify is maihiwalay siya para makita ng mga makasalanan ang pinagkaiba ng Diyos sa kongregasyon. Para makita ng mga makasalanan na kailangan pakabanalin ng Panginoon dahil hindi kapantay ang Panginoon. Walang kapangyarihan tayong tao tulad nila ng kongregasyon, pero ang Diyos ay makapangyarihan. Ang Panginoon lang ang may kakayahan na gawin yung kababalaghan na nagkaroon ng tubig mula doon sa bato. So, yun ang purpose ng to sanctify me in the eyes of the children of Israel. Makita nila ang kapangyarihan ng Diyos, and kapag nakita nila yon, hoping na sila ay magpapatira pa para sambahin ang Panginoon dahil karapat-dapat ang Diyos ng paglilingkod at pagsamba ng mga tao niya. So, yun ang
ang Panginoon noon pa. Kaya siya gumagawa ng kababalaghan para ang tao, ang mga makasalanan sana ay ituring nilang naiiba ang Panginoon. Hindi nila kauri, hindi nila kapantay, at lalong-lalo na hindi karapat-dapat ang Panginoon na tratuhin na pagrerebeldihan. Kaya pag inobserbahan ninyo hanggang sa panahon natin, ang mga taong hindi nakikita ang mga gawa ng Panginoon o hindi iniingatan, hindi talaga na go-glorify ang Panginoon sa kanilang mga buhay, hindi nila sinasamba ang Panginoon, hindi nila pinaglilingkuran ng Panginoon. Kaya maraming tao na akala nila tama ang buhay nila kasi ang standard nila ay yung mga pananaw nila. So isama nyo na dyan yung Gnosticism, mga Gnostics, yung mga tinalakay ni Brother Josh nung nakarang Miyerkules, mga iba't ibang mga pag-iisip ng tao sa unang siglo hanggang sa ngayon na 21 siglo na. So palala ng palala yan. At dahil doon sabi dito sa text, dahil hindi kayo naniwala sa akin, hindi pinayagan ng Panginoon na sila ang magdadala o mamumuno doon sa kongregasyon, papunta doon sa lupang ibibigay ng Diyos sa kanila. Next, verse 14. Dagdag ng Panginoon, "For ye rebelled against my commandment in the desert of Zin, in the strife of the congregation." So, recognize ng Panginoon yung pakikipag-away ng kongregasyon sa kanila. Pero, pansinin niyo dito, hindi naman tinawag ng Panginoon na nagrebelde yung mga tao sa Kanya, kundi yung lingkod ng Diyos na nagrebelde. So, sa perspektibo na mga makatao, pwedeng kampihan ng ibang tao dito yung anggulo ng mga tao kasi walang tubig, kaya ganito ang mga reaksyon nila laban doon sa namumuno, which is sila Moses and Aaron. Pero doon naman sa pumanig sa kina Moses and Aaron, ang makikita nilang biktima dito sila Moses and si Aaron. So, iba-iba ang pananaw ng tao, pero higit sa tao, titingnan natin dito ay yung sa mata ng Diyos. At sa mata ng Panginoon, ang hatol ng Panginoon, ang nagrebelde, yung leader, yung men of God. So kahit pa sabihin natin na, dahil kasi doon sa mga matitigas na ulo na congregation, na tao, ganun pa man malinaw ang teksto ng sinisi ng Panginoon dito yung leadership. Okay? So, to sanctify me at the water before their eyes, that is the water of Meribah and Kadesh in the wilderness of Zin. And then verse 7 and 8, "And the Lord spake unto Moses, saying, Take the rod, and gather thou the assembly together, thou and Aaron thy brother, and speak ye unto the rock before their eyes, and it shall give forth his water, and thou shalt bring forth to them water out of the rock. So thou shalt give the congregation and their beasts drink." So ano yung sinasabi ng Panginoon na hindi kayo naniwala sa akin? Nagrebelde kayo sa salita ko. Nagrebelde kayo sa utos ko. Ito yung utos. Binabalikan lang natin. Nabanggit na ito nung nakaraan lecture. Ang sabi ng Panginoon, nung lumapit sila sa Panginoon, kausapin mo lang yung bato. Pag kinausap mo yung bato, kusa yung bato daw na maglalabas ng tubig. So ito yung sinasabi ng Diyos. Kung naniwala si Moses pala, susunod siya kung ano mismo sinabi ng Diyos. Kung ano mismo yung utos ng Diyos. Na ilan bang utos dito ng Panginoon? Isa lang, speak. Okay? So, initially, tingnan nyo, isang utos, dahil lang sa isang utos, versus 40 years, tiniis ni Moses yung mga matitigas na ulo na kasama niya sa disyerto. Ang hirap na nga na nasa disyerto,
tiniis pa niya yung katigasan ng ulo ng mga tao. Tapos sa isa lang na hindi niya sinunod, ang tawag na ng Diyos sa kanya, rebelde. So tingnan niyo ang standard ng Diyos. Sabi ng tao, para isa lang naman. Para yan lang. So tingnan natin, manalamin tayo sa salita ng Diyos. Manalamin po tayo. Lingkod ka ng Diyos. Ang bawat isang niligtas ng Diyos ay lingkod ng Diyos. Alam niyo po ba yun? Alam niyo ba yun, mga matatagal na? Alam niyo ba yun, ang mga bago? Iligtas ka ng Panginoon para magsilbi ka. Yan ang prinsipyo makikita ninyo sa panahon ni Moses sa Book of Exodus. Kaya niligtas ng Diyos ang kongregasyon niya, ang mga tao niya, laban sa mga Egyptians ay para paglingkuran nila ang Diyos nila doon sa lugar na pinili niya. So ang Diyos ang pumili ng lugar, ang Diyos ang pumili ng tao. Walang control yung tao sa Diyos. Kaya kung ganun pala, wala rin karapatan talaga yung tao, sino man tao, na questionin ng Diyos. Kasi ang tawag dyan, sovereignty ng Panginoon. Walang utang ang Diyos sa tao, pero ang tao nagkakautang sa Diyos. Kaya walang karapatan ng tao na pamunuan ng Panginoon o pakialaman ang Panginoon. Ang sinabi ng Panginoon, tumatayo yan sa lahat ng panahon. Ang sinabi ng tao, nababali. At minsan ay wala namang bigat yan, kaya madaling masira. So, ito, speak. So, ano yung sinasabi ng Panginoon? Hindi kasi kayo naniwala sa akin, kayong dalawa. Hindi ninyo sinunod ang utos ko. Hindi ninyo sinunod ang salita ko. Anong salita yun? Anong utos yun? Speak. Oh. Kaya anong tawag doon? Pag hindi ka sumunod sa salita ng Diyos, rebellion. So, bakit rebellion? Kasi nakita ng Diyos yung puso nila Moses and Aaron. Bago pa man lumapit sila Moses sa Panginoon, nakita na ng Panginoon yung puso. Mapait na yung puso. So, sana makita natin ang ano nito, yung anggulo naman na pag mga matitigas pala yung ulo o puso ng mga pinamumunuan, ang lingkod ng Diyos, at na-provoke ang lingkod ng Diyos, pwede palang mag-rebelde din ang lingkod ng Diyos. Kaya kapag nag-rebelde ang lingkod ng Diyos, sino ang mananagot? Yung lingkod lang ba ng Diyos o maapektuhan yung mga matitigas na ulo? Siyempre, apektado yan. Isa pa na text ay verse 10 and 11 ng Numbers 20. And Moses and Aaron gathered the congregation together before the rock. So ito na yon, yung pagkatapos ng utos ng Diyos. Ano yung ginawa nila Moses? Sabi ni Moses, he said unto them, so sinabihan niya yung mga tao, kayo mga rebelde kayo. So ito ay man of God, sinabihan yung mga tao na rebelde versus God, sinabihan yung man niya na rebelde. Must we fetch you water out of this rock? And Moses lifted up his hand, and with his rod he smote the rock twice. And the water came out abundantly, and the congregation drank, and their beasts also. So, hindi hinayaan ng Panginoon na hindi matuloy ang pag-provide niya ng provision na tubig. So, tinuloy niya pa rin, nagkatubig pa rin, para masanctify pa rin ang Panginoon. So, nakita pa rin ito ng tao na miracle ito. Kaya, naging napakabanal pa rin ang Panginoon. So, makikita ninyo kahit hindi sumusunod ang tao niya, hindi ito nakakahadlang para ang Panginoon hindi siya purihin, hindi siya luwalhatiin ng kanyang mga tao. Kahit merong mga nagrebelde sa mga tao niya, masusunod at masusunod ang kalooban ng Panginoon. So ngayon dito,
Imbes sundin niya lang yung speak, ang ginawa niya, hindi speak, smote. Ang pinagkaiba, yung speak, gawa ng bibig, ang smote, gawa ng kamay. So dahil mapait na yung puso niya ni Moses, matanda na pati, 120 years old, no, hindi niya napigilan yung pressure ng puso niya, yung provocation ng ng kongregasyon sa kanya. Pinukpok niya yung bato. So, lumabas ang tubig, pero sa hindi siguro napansin ng kongregasyon, pero ang Panginoon alam. So, magkapareho po yan na natutupad ang kalooban ng Panginoon na may mga naliligtas, may mga sumusunod sa Panginoon, sa kabila na yung iba sa kanyang katawan ay hindi sumusunod. Sa kabila na may mga nagre-rebelde. So kaya nagagawa pa rin itaas ang pangalan ng Diyos, pasalamatan ng Panginoon, kasi gawa niya yon. Sa kabila ng merong mga pasaway talaga. So sino ang kawawa? Yung rebelde. Pero ang Panginoon hindi naapektuhan talaga. So ganoon kadakila ang Diyos natin. Ganoon siya katibay. Tayo nga kahit isa lang yan na hindi na nagpatuloy, naapektuhan tayo. Imagine niyo na lang, kayo ng mga men of God, kung lahat yan nagsirebelde, as in walang natira. So baka mas malala pa ang magawa natin kaysa ginawa ni Moses and Aaron. So napakalayo pa ng ating talagang dapat na matutunan sa ating karakter, pananampalataya. Kasi hindi natin naranasan itong naranasan ni Moses na 40 years, pagamat ang Panginoon di nagkulang, naluwalhati pa rin siya sa bawat araw na yun. Pero sa level ng tao, mahirap yung pinagdaanan. At dahil sa hirap, bumibigay din talaga. So, yun nga lang, nakakapanghinayang na kung kailan huling taon na, doon pa nahatulan, naging mga rebelde pa. So, warning ito sa atin na ang Panginoon, patuloy tayo minomonitor pala. Hindi nangangahulugan pala na naging matapat tayo sa simula, sa kalagitnaan, ay okay na yun sa Panginoon. Kasi hanggang sa huli, ang Panginoon ay nagmamasid pala. Tulad na ang ginawa niya kina Moses and kina Aaron. So, para sa ikalawa, na hinahanap natin yung letter S, ano yung mga kasalanan ng men of God? Number 1, unbelief. Kasi sabi ng Diyos, ye believed me not. Hindi kayo naniwala kasi sa akin eh. You see? So, kailan nagsisimula na ang Diyos hindi napi-please? Without faith, it is impossible to please Him, to please God, sabi ni Paul, the writer to the Hebrews. So ano yung una dito na kasalanan according kay Jehovah? Hindi kayo naniwala eh. At dahil sa hindi sila naniwala, ano yung ikalawa? Nagrebelde sila o nag-disobey. Hindi nila sinunod ang salita ni Jehovah, yung utos ni Jehovah. So kaya ang specifics nitong unbelief, then disobedience. Nauna po ang unbelief bago disobedience. Kaya ang antithesis sana ng statement o phrase na ito is belief, then obedience. Yun ang supposedly nagagawin ng man of God, pero dahil nga sa na-provoke, na-press siya ng tao, yun ang opposite ang ginawa. Hindi naniwala kay Jehovah, iba yung ginawa. Pero sa kabila nun, nalugod pa rin ang Diyos. So, ano po ang makikita natin dito bago magrebelde? Merong unbelief. So, kapag hindi naniwala, naandun pala yung chance na hindi yan susunod. At ang hindi sumusunod sa salita ng Diyos ay rebellion. Kaya,
Ano ang sagot natin? May rebellion ba sa church, sa mga eklesiya, sa kabikulan? May rebellion ba? Ano ang sagot mo bilang isang kasapi ng eklesiya? Yun. So, ilan ang kailangan na hindi mo susundin na salita ng Diyos para matawag kang rebellion? 10? 9? 8? 7? 6? 5? 1. Anong sabi ng Diyos? Speak. Anong ginawa ni Moses? Smooth. Kausapin mo yung bato. Magsalita ka dun sa bato lang. Anong ginawa ni Moses? Pinukpok niya. So, na-offend ang Panginoon. So, pangatlo, letter I, second I, ay yung impact. Verse 12, saka 13, and the Lord said unto Moses, Get thee up into this mount, Abarim, and see the land which I have given unto the children of Israel. When thou hast seen it, thou also shalt be gathered unto thy people. So remember itong gathered unto thy people, ibig sabihin mamamatay at ililibing ng mga tao. So ang kamatayan ay okasyon yan na ang mga tao mo ay pagtitipunan. Pero ang pagtitipunan ay yung iyong bangkay, iyong labi na para ilibing. So iba po ang church kasi nagtitipon tayo sa Panginoon, pero ang Panginoon ay buhay. Hindi man natin nakikita pisikal, pero ang pananampalataya natin na ang Panginoon ay matagal ng buhay at hindi na siya muli mamamatay. Yan ang katotohanan na higit na 2,000 ng taon na dapat ay tinatanggap ng lahat ng tao. Pero yung tunay lang naniniwala kay Hesus Kristo ang nagniniwala din. So, as Aaron thy brother was gathered. So sabi ni Jehovah, mauuna si Aaron kung paano siya mamamatay pagtitipon, ganon din ikaw. Verse 15 hanggang 17, and Moses spake unto the Lord, saying, Let the Lord, the God of the spirits of all flesh, set a man over the congregation, which may go out before them, and which may go in before them, and which may lead them out, and which may bring them in, that the congregation of the Lord be not as sheep which have no shepherd. So doon sa unang text kanina, ito ay impact ito sa Panginoon nung mga kasalanan ng men of God. So anong epekto doon sa kay God, kay Jehovah? Hinatulan ng Panginoon yung dalawa. At ang hatol ng Panginoon is, hindi kayo makakasama mula ngayon sa pagtawid at pagpasok doon sa lupa na pinangako. Ito naman na verses 15 to 17, ito ang impact kay Moses nung rebellion niya at yung hatol ng Panginoon sa kanya. So, kinontra niya ang Panginoon? Hindi. Nagpasakop siya. So, bakit madaling natanggap ni Moses yung hatol ng Diyos sa kanya, yung reaksyon ng Diyos sa kanya? Ba't hindi siya nagreklamo? Kasi sa panig siya ng Panginoon. Who is on the Lord's side? Si Moses. At kahit nagkasala siya, dahil hindi siya perpekto, hindi siya nagreklamo sa Panginoon dahil kinilala niya ang kasalanan niya. Kinilala niya rin yung kabayaran ng kasalanan niya. Yan ang tunay na mananampalataya. Kinikilala na makasalanan, kinikilala mong makasalanan ka, kinikilala mo na hindi ka dapat karapat-dapat na maligtas dahil sa mga kasalanan. Pero, nung marinig mo na may tsansa ka pa palang maligtas, hindi mo yun sinayang. Tinanggap mo ang katangi-tanging bugtong na anak ng Diyos
na tagapagligtas mo. Kinilala mo na siya yung nagtubos ng kasalanan, hindi mo lang kasalanan, kundi lahat ng tao. Kinilala mo yun. So, kinilala mong pagkakautang mo yung buhay mo. Na imbes papunta ka sa kapamakan sa impyerno, ngayon pala mayroon ka ng buhay na walang hanggan. At yung buhay na yun ay sa pamamagitan ni Yesu Kristo. So, ang sagot, impact. Ano ang impact? Una, yung reaction ni God laban sa men niya, sa men of God. Pangalawa, yung reaction ni Moses. Nagpasakop siya sa desisyon ng Panginoon laban sa kanila. At ito pa, kahit sa kabila ng hatol, hindi siya nagkaroon ng negative na tingin sa Panginoon. Ang inisip niya yung congregation pa rin. Kahit na yung congregation ang pinagsimula ng kanyang pagre-rebelde. Hindi niya sinisi ang mga tao. Kasi kung sinisi niya, di sasabihin niya, okay, kung yan po ang gusto mo, Panginoon, di wala na po palang mamumuno sa kanila, di buti naman sa kanila yan kasi ang titigas nila. Hindi. Ang request ni Moses na magtalaga ang Panginoon ng kapalit niya para pamunuan ng kongregasyon. So, at the very end, inisip pa rin ni Moses yung kongregasyon. Sa kabila na yung congregation, hindi siya ginalang, minaliit siya. Walang takot sa kanya. Sa kabila na nagrebelde yung mga tao sa kanya. Pero never siya nagrebelde sa Diyos. I mean, yung nagrebelde doon sa hatol ng Diyos. Nagrebelde siya sa salita ng Diyos, doon sa bato na yun. Ang panghuli, tingnan natin, meron bang kaparusahan ng Panginoon? Isip, letter P. Verse 28, Moses stripped Aaron of his garments, inutos ito ng Diyos, and put them upon Eleazar, his son. And Aaron died there in the top of the mount. Yung Mount Hor po ito. So, bago man mamatay, inalis na ni Moses yung uniform ni Aaron, pinasa na ito kay Eleazar, yung kanyang isang anak. So, ibig sabihin, before mamatay, may replacement niya na priest or high priest. At yun na si Eleazar. And Moses and Eleazar came down from the mount. So, yung pagbaba nila, pag-akyat, tatlo sila, malamang may kasamang iba. Pagbaba nila, silang dalawa na lang at si Aaron bangkay na. So, ito yung katuparan ng hatol ng Diyos sa kanila, sa men of God. As for Moses, sa Deuteronomy makikita yon, chapter 34, verses 4 and 5, And the Lord said unto him, This is the land which I swear unto Abraham, unto Isaac, and unto Jacob, saying, I will give it unto thy seed. I have caused thee to see it with thine eyes, but thou shalt not go over thither. So Moses, the servant of the Lord, died there in the land of Moab, according to the word of the Lord. So, mahabagin pa rin ang Panginoon. Nakita pa rin ni Moses yung lupa na pinangako bago man lang siya namatay. Mahabagin ang Panginoon. Pero ang Panginoon, hindi niya binabali ang salita niya. Ay yung pangako niya tungkol sa kaligtasan, sa buhay na walang hanggan, sa langit, sa regalo niya, ang banal na Espiritu, at marami pang iba. At sa pangako niya sa mga gantimpala, hindi masisira ang salita niya, kaya matutupad yan. Sa kabila naman, ang pangako niyang hatulan ng mga hindi naniwala, mga rebelde, matutupad din po yan. Kaya totoo rin ang hatol ng impyerno para sa mga hindi sumampalataya kay Jesus bilang tagapagligtas. Totoo rin na pananagutin ng Panginoon yung mga dating nasa church pero tinalikuran ng Diyos ang pananampalataya kay Jesu Kristo.
tinalikuran ng church ang katawan ni Jesus. Kaya sa mga nagbabalak na maging kasapi ng katawan ni Jesucristo, sisiguraduhin ninyo yan na tunay kayong ligtas dahil hindi kayo makakapagpatuloy kung hindi kayo sumasampalatayang totoo. Babala yan. Isang utos lang para matawag ang rebelde. So, ano yung parusa? Loss of blessings. Number 2, death. So, bakit nawalan ng blessing sila Moses? Ano ba yung blessing na yun? Yung blessing na makasama sila sa pagpasok doon sa lupa na pinangako, pinamana, binigay ng Diyos. Yung blessing, yung na yun na nagtiis sila for 40 years and then in the end ng sufferings na yun ay yung blessing makikita nila, mahahawakan nila na totoo. So, para talagang Kristiyano, nandito ka sa lupa, hanggat hindi ka kinukuha ng Panginoon, kailangan mong tiisin at magpatuloy. Ano man ang hirap, kailangan mong tiisin. Kasi naniniwala ka na totoo yung blessing ng Panginoon kapag na-endure mo yun. Kapag naging hopeful ka hanggang sa huli. So, hindi po sila nakasama. Kaya ang pumalit kay Moses si Joshua para pamunuan ng Israel sa pagpasok sa lupang pinangako. So, in summary, isip, letter I, sino dito ang rebelde? Men of God, Moses and Aaron. Anong mga kasalanan nila? Hindi sila naniwala o sumampalataya, kaya hindi rin sila sumunod sa salita ng Diyos. Ano ang kailangan sundin? At ano ang basihan ng rebelyon? Salita ng Diyos. So, paano yung mga umaangkin na Kristiyano daw o naniniwala daw pero hindi naman pinag-aaralan at sinusunod ang salita ng Diyos? Paano mo susundin kung hindi mo nga pinag-aaralan? So, yan ang kabigatan na Kristiyano ka pero dahil sa mga gawain, pinababayaan mo ang salita ng Diyos, samantalang ang salita ng Diyos ang batayan ng Diyos para tawagin kanyang rebelde o kaya matapat. So, kung ang basihan pala ay salita ng Diyos, then kahit papurihan ka ng amo mo sa trabaho mo o kaya ng guro mo sa eskwelahan, maging ang mga taong nakapalibot sa iyo sa tinitirahan mo, wala yan, yung papuri na yan, kung ikukumpara mo ito sa sasabihin ng Panginoong Diyos. Kahit mabuti ka, maganda ka sa mata ng tao, pero kung sa Diyos rebelde ka, mananaig yung gagawin ng Panginoon. Tulad ng nangyari doon sa men of God. Ano ang impact nito sa Panginoon? Hinatulan sila. Kay Moses, nagpasakop siya. So, ano ang impact ng rebellion ng mga men of God? Salamat sa Panginoon, hindi pa ito nangyayari sa mga eklesiya natin, pero kasi ang madalas, ang nagre-rebelde yung mga pinamumunuan ng men of God eh. Sino bang naalala ninyong pinakahuling nagrebelde? So, ano ang impact ng rebellion ng leader sa Panginoon? Nahahatulan niya yung leader. Pero sa leader, ang impact, magpapasakop siya sa sentensya o hatol ng Panginoon. So talagang yan ang ebidensya na hindi natin pwedeng maliitin ng
ang lingkod ng Diyos na si Moses dahil lang sa isang kasalanan. Oo, hindi siya nakapasok pero naging matapat siya sa mission ng Diyos para sa kanya. Wala tayo sa kalangkingan. Kaya dapat talaga maging matapat tayo hanggang dulo. Kaya sa mga natukso at nagkasala, kung kailan pa po tumatanda tayo, siguraduhin po natin makabalik tayo sa Panginoon, sa daan ng Panginoon. Makabawi tayo sa Kanya. Kasi hindi pala po pwede yun na kung kailan tayo ay matagal na nakakasunod sa Panginoon, nakakapagpatuloy, saka pa tayo magre-rebelde. Maliban kay Moses, nandyan si Solomon na yung unang 20 years niyang bilang hari, naging matapat siya sa pagsunod. Pero yung ikalahating 20 years niya sa pamumuno niya, doon siya talaga nagkasala, nagkamali. So, bakit? Dahil din sa maling desisyon na mag-asawa ng sobra sa isa. So, talagang pinagbayaran niya yun. 1,000, 1,000 yung babae, pero ang anak mo, isa lang na lalaki. So, hindi talaga obvious po yon sa mga mananampalataya na kamay ng Panginoon yun. So, talagang sa lumang tipan, makikita ninyo ang mga pagkakataon na isang beses lang na pagkakamali, inatulan agad ng Panginoon. Pagdating sa bagong tipan sa pamamagitan ni Jesucristo at ng kanyang mga apostol, tinuro nila na kaya na ang Panginoon hindi na agad-agad na nagsisentensya ang mahatol dahil sa biyaya. Kaya kung tayong mga tao ay nabubuhay pa dahil yan sa biyaya ng Diyos. Kasi nung una pa lang tayo nagrebelde, di sana inatulan din agad tayo ng Diyos. Kaya napakalaki ng utang natin sa Panginoon. Kaya tama lang na ang tao, lahat ng tao magsilbi sa Panginoon. Paglingkuran ng Diyos na tunay at hindi yung mga Diyos-Diyosan. Kaya yun ang sabi ni Apostle John sa una niyang sulat, keep yourselves from idols, my children. So he was referring doon sa church, probably in Ephesus. So, maging babala ito sa atin na men of God, isang beses mong hindi sinunod ng Panginoon, mawawala sa iyong blessing kasi mamamatay ka. Hindi lang sa men of God, kundi sa mananampalataya. Do you remember Legazpi Church, si Julma? Mas pinili niyang sundin ang kanyang kalooban at ang relasyon niya sa kanyang mga anak. So, anong nawala sa kanya? Nung nawala siya sa church, nabalitaan na lang natin mula sa iba pa na patay na. So, death means loss of blessings also. It can mean loss of blessings. On the other hand, faithful men such as Abraham, Isaac, Jacob, they died in good old ages. They died with blessings. Why blessings? Because look at Jacob. Before he died, he blessed his children. He blessed his children. So, sa mga tatay, sa mga magulang, sa mga men of God, sa mga mananampalataya, member or soon to be members ng churches or ng church, be warned sa rebellion. Isang utos, hindi mo sinunod. Kaya sana makita natin sa lamin na kung ako sa iyo, nag-rebelde na pala ako matatawag. Yan ang dapat kong makitang lesson dito. Rebelde na pala ako because itong utos ng Panginoon, hindi ko to ginagawa. So, yan ang maganda na pagkatapos mong mag-aral, ina-apply mo agad sa sarili mo. So pagkatapos mong ma-realize na rebelde ka, actionan mo agad. Ano yung actionan? Tulad ni Moses, nagpasakop siya. Ngayon, kung paluin ka ng Panginoon, magpasakop ka.
Ngayon kung hindi ka pinalo kasi in-applyan ka ng Panginoon ng mercy o kaya ng another chance, lalo ka ipakita mo ang pasasalamat mo sa Panginoon at pagbawi. Okay? So before matapos ito, gaya ng sinimulan na, ang assignment naman this time ay para kay number 1 kay Don Mark ito, si Don Mark ito. At ang assignment ni DM, pareho kay Luke. So kayong dalawa, DM, Luke, ikumpara ninyo yung narinig ninyo na katangian at gawa ng men of God na si Moses saka ni Aaron, ikumpara ninyo ito sa men of God dyan ngayon. So, lalo na ikaw DM and Luke, naririnig mo madalas si Brother Josh. Kasi ang men of God ng church dyan, yung mga pastors. So, ang pastor ng Legazpi, Bulusan ng Bakpong. Dahil sa kulang po, nag-overlap ang mga duties. Pag wala si Brother Josh, si Brother Leo. So, kaya may kukumpara talaga kay Moses and kay Aaron. Ikaw, Luke, hindi lang nagtuturo sa ng Word of God, kundi ng violin. Sa UDM, sinimulan na rin ikaw na turuan ng piano and para sa choir. So, ang testimony mo, DM, sa Luke is present ninyo ano ang pinagkapareho ng men of God sa noon at ang men of God nyo ngayon. At ano naman ang pinagkaiba. So, kaya babalikan ninyo ito, tatandaan ninyo, intindihin ninyo para meron kayong basihan. So, dahil sa mga assignments na ito, kung may karunungan kayo, ililista nyo talaga yung mga talatang ginagamit. At hindi lang sapat yung napakinggan ninyo, babalikan ninyo yung mga aral na ito. Total online ito lahat. Ikalawa, ang assignment naman para kay Ivy, pareho kay CJ. So, pag-isipan ninyo ito dahil kayong dalawa, pareho kayo merong mga spiritual na magulang o spiritual na tatay. Kahit pa paano, tatay, nanay eh. So, si Ivy, may spiritual parents. Sino yon Ivy? So, sana alam mo sagot. Ikaw si Joy, sino ang spiritual mong magulang? So, ngayon, ito ang tanong ko para sa inyong dalawa at sasagutin ninyo ito sa testimony time. Ano ang epekto o ano ang impact kung kayo hindi ninyo pinaniniwalaan at sinusunod yung utos sa inyo ng inyong mga spiritual na magulang na mga biblikal? So kung kayo, inuutosan kayo at ito'y naaayon sa salita ng Diyos, pero nagrebelde kayo, ano ang nakikita ninyo? Kung nagrebelde na kayo, anong nakita ninyong epekto nito doon sa inyong spiritual na magulang? Kung hindi pa, kayo nagrebelde, never pa, base dito sa pag-aaral na ito, ano sa palagay ninyo mangyayari doon sa spiritual ninyong magulang? Dagdag mo ito, IB, kasi ang spiritual mong tatay, siya rin ang man of God. So, base dito sa pag-aaral natin, anong nangyari kay Moses? So, ano ang negative na posibleng mangyari din? Negative, ibig sabihin, hindi magandang magagawa ng spiritual mong magulang o man of God dahil lang sa ikaw, nagrebelde din. Ganon din sa'yo si Jane dahil ang man of God din ang spiritual na tatay. Okay, so patuloy natin itong gagawin. May pananampalataya at pagsunod na ako'y umaasa na through the assignments na ito, lalong masasanay ang mga Kristiyano na mag-isip pag bulay-bulayan na hindi lang itinuro o tinuruan, kundi mayroong aplikasyon. So, ipagpapatuloy natin ito na series sa mga susunod pa po. Sana natuto tayo. Manalangin tayo. Dakilang Diyos Ama, purihin ka po.
sa iyo pong kadakilaan, kapangyarihan, habag, biyaya. Purihin ka, Panginoon, pagkat ang iyong salita ay laging totoo at hindi po nababali. At sana po, Panginoon, ay patuloy din na malugod ka po sa pamamagitan ng mga ministeryo ng mga men of God. Nilalapit ko sa iyo, Panginoon, na hindi po mangyari sa mga men of God ang nangyari kay Moses and Aaron, na dahil po sa naprovoke sila, nagrebelde sila sa iyong mga salita. Tulungan mo po kami na hindi po kami magrebelde sa iyong mga salita. Hindi lang kami ng mga namumuno, nagtuturo, kundi ang mga tinuturuan ng iyong salita. Hindi man tulad ng disyerto ang hirap ng mga buhay ng mga mananampalataya ngayon, pero lalo po sanang mahamon ng bawat isa na hindi po dahilan para panghinaan ng loob ang mga konting pinagdadaan ng hirap. Ang aking pagtitiwala sa iyo lamang, Panginoon, na gagamitin yung materialis na ito para patatagin ang mga katawan ng Panginoong Jesucristo sa Legazpi, sa Bakong, at minsan po kung nandyan ang Bulusan. Sa ngalan ni Jesucristo, Amen.